Si Sara Duterte, anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagbago sa takbo ng politika ng Pilipinas, ay minsang itinuring na likas na tagapagmana ng kanyang ama. Bilang alkalde, ipinamalas niya ang kanyang natatanging pamumuno, matatag ngunit praktikal. Noong nanalo siya bilang vice-presidente noong 2022, ang tagumpay ay parang koronasyon. Ngunit ang simbolo ng pagkakaisa sa pagitan ng tandem na Marcos Duterte ay tuluyan ng nagkawatak-watak at si Sara ay nag-iisa sa gitna ng unos. Nagsimula ang lamat sa mga bulong-bulungan, mga desisyong ginawa ng walang konsultasyon. Sa huling bahagi ng 2023, tuluyan nang bumagsak ang alyansa ng Marcos at Duterte. Ang pagbibitiw ni Sara bilang kalihim ng edukasyon ngayong taon ay isang malinaw na pahayag ng kanyang pagkadismaya. Ang kanyang matitinding pahayag, tulad ng pagbanta na pugutan ng ulo si Pangulong Marcos at hukayin ang labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ay nagdala ng pagkabigla. Para sa ilan, ito'y isang desperadong hakbang. Para sa iba, ito'y tanda ng tapang laban sa mga kapalpakan ng kasalukuyang administrasyon. Sa Kongreso, si Sara ay laman ng mga diskusyon. Ang paggamit di umano ng kanyang opisina ng confidential funds ay naging sentro ng mga investigasyon. Sa halip na harapin ang mga mambabatas, pinili niyang huwag dumalo sa mga pagdinig na taktika. Marahil, upang umiwas sa direktang sagupaan o bitag ng politika, bawat bagong detalye na lumalabas ay nagdaragdag ng bigat sa mga akusasyon. Ang minsang malakas na vice-presidente ay ngayon tinatanong hindi lamang ng kanyang mga kalaban, kundi pati ng dating mga kaalyado na unti-unting lumalayo. Sa korte ang opinyon ng publiko, nananatiling polarizing figure si Sara. Ang kanyang estilo ng pamumuno, na tila namana mula sa kanyang ama, ay hinahangaan ng kanyang mga taga-suporta ngunit pinupuna ng marami dahil sa kanyang matitinding salita. Bilang bahagi ng kanyang depensa, itinataguyod niya ang mga programang pangkapayapaan at pangkaunlaran bilang alternatibo sa mga panandaliang ayuda. Narito ako para sa pangmatagalang pagbabago, sabi niya sa isang okasyon. Ngunit para sa iba, ito'y tila isang pagtatangkang ilihis ang pansin mula sa mga kontrobersyang bumabalot sa kanya. Ang lamat sa pagitan ng mga Marcos at Duterte ay higit pa sa politika. Ito'y isang banggaan ng dalawang makapangyarihang pamilya. Ang dating alyansa na nagdala sa kanila ng tagumpay noong 2022 ay ngayon naging digmaan ng paratang. Tumugon ang kampo ng Marcos sa mga pahayag ni Sara na tinutulig sa ito bilang hindi angkop sa isang leader ng bansa. Para kay Sara, ang tunggalian ay isang personal na laban para sa kanyang kaligtasan bilang politiko. Inakusahan niya ang kampo ng Marcos ng pagpapahina sa kanyang liderato at pag-orchestrate ng mga atake laban sa kanya sa Kongreso. Ang halalan sa kalagitnaan ng 2025 ay magiging mahalaga. Kung magwawagi ang mga kaalyado ni Sara, maari niyang palakasin muli ang kanyang posisyon at ipagpatuloy ang ambisyong tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Ngunit kung magtagumpay ang kanyang mga kalaban, maaaring ito na ang katapusan ng kanyang mga plano sa pambansang politika. Ang kwento ni Sara Duterte ay malayo pa sa pagtatapos. Ang kanyang mga laban ngayon ang huhubog sa kanyang pamana. Kung siya ba'y lalabas bilang isang leader na nagtagumpay laban sa lahat ng pagsubok o bilang babala sa mga hindi nagpaplanong mabuti sa politika, ang kasaysayang ito ay isang salamin ng kaguluhan sa politika ng Pilipinas kung saan ang mga alyansa ay bumabagsak, ang mga leader ay sinusubok at ang kaligtasan ay ang pinakahuling gantimpala.